Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Tayo medyo mga kaibigan na hindi naman tayo araw-araw na nagbablog, pero talagang sikapin natin na makapag-vlog po tayo kahit sa isang week po ay dalawa. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Ulan Bambalan, Numis Dom, Arnold Andos, Jeric Tipan, Masbate, at saka itong kaibigan natin na si Philip Gabisay. Magandang umaga sa ating lahat po. Ang pag-usapan natin mga kaibigan ay napaka lang po. Kasi may nagtanong sa atin na ang lahat ba ng sweaters ay pare-pareha lang ba? Sa akin naman dyan mga kaibigan ay if we talk about yung pormahan nila ay talagang pare-pareha lang po, kasi alam naman natin ang sweaters ay napakaganda, napaka-pormadong manok po. Kahit sino mga kaibigan. At saka nandyan na yung superb na mga palo, yung talagang mga kaibigan, yung yung anong tawag yun, yung maraming palo, nandoon na yun. Basta sweaters mga kaibigan. Pero if we talk about style ng style sa estilo ng laban mga kaibigan, ay sa tingin ko po ay hindi ho pare-pareho mga kaibigan. Totoo yan, kasi ako na may matagal-tagal na rin nag-breed ng mga sweaters. Katulad sa ating ilalagaan ngayon mga kaibigan, itong Golden Boy at saka 5K. Hindi po, kasi sa pag-breed ko po mga kaibigan, may mga sweater talaga na medyo magbantay po. Talagang po sa mga kaibigan, medyo umangat, umiilag. Mayroon namang iba mga kaibigan na rusher po, totoo yan. Ilang bisis ko na yan na mga kaibigan, hindi ko lang alam sa ibang breeder mga kaibigan. Yung mga kaibigan, itong Golden Boy ko ay galing po ito sa red. At saka ito namang 5K ko ay galing din sa red through Kakusa po. Pero ang mga pinapares ko po na babae, katulad ng Golden Boy, ay galing sa EEJ po. Saka yung 5K ko mga kaibigan, ganun din. Kaya sabi ko na hindi ko lang alam mga kaibigan, kasi alam naman na tayo ay mga gilid-gilid lang. Hindi naman tayo mga big time. Hindi ko lang alam sa mga big time, kasi ito naman sa atin mga kaibigan na talagang authentic din, na galing din sa mga big time na farm po. Kahit gilid-gilid lang tayo dito mga kaibigan, pero itong mga offspring natin, tingnan nyo yung mga na-produce ko mga kaibigan na Golden Boy sa 5K. Nako, napakaganda po. At saka sa tingin ko naman dyan mga kaibigan ay talagang may mga palo po. Pero pag pinag-usapan mga kaibigan na pare-pareho ba yung mga estilo ng laban nila, masasabi ko dyan mga kaibigan, kahit sino yung mag-comment dyan, sa tingin ko po ay iba-iba po mga kaibigan, kasi may manok ako na na-cross dyan mga kaibigan na sweater siya. Yes, kasi line breed puro sweater, Golden Boy sa 5K. Pero may mga manok talaga mga kaibigan na kahit sweater siya na pure ay umangat po, nagbantay mga kaibigan, parang rounded ang estilo mga kaibigan, umiilag. Kung bumapalo mga kaibigan, napaka-accurate ng cutting po. Meron namang iba mga kaibigan na medyo sugod sila, rusher ba mga kaibigan. Kaya sa tingin ko po, kung sino may nagbe-breed ng mga sweaters na nag-line breed, kahit mag-comment kayo dyan, talagang iba-iba po mga kaibigan. Alam naman natin na itong manok kasi kahit pareho sila ng genes, katulad din yan ng niyog mga kaibigan, na kahit pare-pareho lang sila, magkakapatid sila, pero ang isa pag biyak mo, iba ang laman po. Medyo matigas na, ganon. Pare katulad din yan ng manok mga kaibigan na kahit sa tao po, kahit magkakapatid, magkakaiba yung ibang ugali, magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng estilo ng pananalita. Katulad din yan mga kaibigan sa manok po. Kasi ang sweater naman mga kaibigan ay may mga nakakapasok na ng mga bloodline dyan. Parang lang yan mga kaibigan, strain po, isang bloodline na compose ng ilang bloodline na ginawa siyang strain mga kaibigan. Pero may mga bloodline na nakapasok sa kanya na katulad ng sweater, may kilso yan at saka yellow ligid hats. Ang karakteristik ng kilso at saka yellow ligid hats mga kaibigan ay iba. Kasi hats yan Ang kilso naman, iba ang komposisyon ng kilso. Kaya masasabi ko dyan mga kaibigan na pag binibreed mo yung sweater, line breed, ay iba-iba po ang mga lumalabas yan mga kaibigan. If we talk about characteristic mga kaibigan. Pero sa
pinag-usapan, pormahan, sweeter yan, ay talaga magandang manok yan. At saka, given na yung ano dyan, mga kaibigan, yung palo po, kasi alam naman natin, mga kaibigan, pag sweeter ay talagang ratatat yan, mga kaibigan, tatatatat, talagang maraming palo po. Pero pag ito about estilo ng laban, mga kaibigan, sa tingin ko po ay iba-iba, kasi matagal-tagal na rin ako nag-breed yan, mga kaibigan, ng sweeter, lalo na sa line breed na estilo, mga kaibigan. Ito pusong to 5K, pusong to golden boy. Na anuhan ko na yan dati, mga kaibigan, na nadaanan ko na yan dati. At saka talagang may mga palo po, at saka may mga ilag din. Pero meron talagang iba, mga kaibigan, na medyo rusher din, mga kaibigan, totoo yan. Lalo na pag medyo kinondisyon mo na ang manok, kasi mga kaibigan, kahit roundhead o hatch yan, kahit sa roundhead po, kaya alam naman natin ang roundhead, ito lang magagaling yan. Pero pag makondisyon mo na yan, mga kaibigan, parang ang iba po mag-iba, talagang sugod yung iba, kahit roundhead pa siya, o anong klaseng bloodline yan, kilso man. Pero ang kilso naman, mga kaibigan, di talaga mawala yung body puncher po. Yun lang talaga ang kagandahan ng isang kilso, mga kaibigan. Pero ang idol natin dyan sa kilso ay itong kay Vivotoy, Cardinal Club Kilso po. Pero pinag-usapan, mga kaibigan, sweeter, ay talagang hindi ho magkapariha ang estilo ng laban, mga kaibigan, totoo yan. Experience ko yan. Kung sino naman yung naka-experience na pare-pareho lahat, comment din kayo, mga kaibigan, kasi ang sinasabi nila, pag makuha mo daw yung tamang genes ay pare-pareho talaga yung laban, pare-pareho talaga yung kulay. Yun ang ano nila sa mga pero sa nakikita ko, mga kaibigan, kasi nag-line breed din tayo matagal na, pare-pareho lang ang pormahan po, pare-pareho lang ang palo, pero estilo ng laban, mga kaibigan, magkaiba po. Yun lang ang masasabi natin dyan. Pira na lang po sa iba na nag-comment sa atin ng medyo masama. Okay lang yun sa akin, mga kaibigan, kasi tayo naman ay naglahad lang sa ating kalaman dito, o hindi naman tayo nagbigay ng tip. Ang atin nandito ay tinatalakay lang natin kung ano yung mga ginagawa natin sa ating manukan po. Magandang umaga sa ating lahat, mga kaibigan.